Mga ka-Teacher Rick Vic, tuloy-tuloy na tayo sa masayang pagtuklas ng kaalaman sa ating ikalawang aralin kaugnay ng ating mga layunin. Paunahan tayo sa larong Putukan Na. Putukin ang lobong na walang kaugnayan sa akdang sa dakong silangan. Una, nalinlang ang mga kabataan. Ikalawa, matapang si Prinsesa Mandiwa. Ikatlo, pinamigay ang lupain sa dayuhan. Ikaapat, mahalaga ang kalayaan at ginto. Ikalima, mula sa Amerika si Prinsipe Dollar. Yakong mataas na naman ang puntos mo. Score mo, comment mo. Sa susunod na malalaman, ika'y mapapahiwatigan sa ating pag-aaralan. 4 na larawan, 1 salita. Unawain ang mga larawan nang maibigay ang isang kasagutan. Una, entablado. Ikalawa, artista. Ikatlo, manunood. Ikaapat, pagtatanhal. Dula, tama ang iyong kasagutan. Isang panitikang tuluyan. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga akdang ito noon at ngayon? Alam mo bang kung mauunawaan mo ang mahihirap na salita, ay mas maiintindihan mo anumang akdang iyong babasahin. Kaya ano pang hinihintay mo? Maglaro tayo ng talandas. Piliin ang tamang kahulugan sa landas ng talasalitaan. Una, naging lilo siya sa sariling bayan dahil sa matinding pangangailangan. Pumili ng landas, taksil o tapat. Ikalawa, iba ang paglingap ng isang mapagmahal na ina. Pumili ng landas, pabaya o alaga. Ikatlo, matinding pighati ang naranasan ko bago maabot ang pangarap. Pumili ng landas, ginhawa o hirap. Ikaapat, agad na dinakip ang may kasalanan. Pumili ng landas, pinalaya o hinuli. Ikalima, natanto ko na ang aking pagkakamali. Pumili ng landas, alam o lihim. Sa taas ng puntas mo, isang palatandaang handa ka na sa iyong mapapanood na akda. Maligayang pagkatuto! Ay, napakaganda ng araw, napakaganda ng ating panahon ngayon. Sapagkat ito'y ligtas na, hindi panahon ng Kastila ay napakagulo talaga. Hindi ba, Julia, aking mahal? Tama ba ako? Ay, nako, sinabi mo pa. Hindi ko nga akalain 10 yung na tayo ay magkakatuluyan. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Salamat. Oh, kaya naman, samahan nyo kami para balikan ang alaala sa panahon ng Kastila na napakagulo at ang tradisyon ng pakikialam ng magulang sa kanyang iniibig. Pero tandaan, may tamang panahon para sa paghahanap ng pagmamahal. Mag-aral muna mga anak, ha? Oh, sige, simulan natin. Ay, yung nandito ka pala. Para sa akin ba yung binuburga mo? Hindi. ANF. Ibig sabihin, among na praile. Para sa pari ng simbahan to, no? Akala ko, Antonio Narciso Flores. Kala ko ako yung laman ng puso mo. Siyempre, ikaw ang laman ng puso ko. Ang natatanging Antonio Narciso Flores ng aking puso, ng aking habang buhay. Biro lang naman kita eh. Pasensya na. Di ko kasi lang na nagbibiro ka. Mahal na mahal kasi talaga kita. Alam mo yan, di ba? Tanda kitang iharap sa anumang dambana. Mahal na mahal din kita, Tenyong ko.
Tenyong! Alam mo ba? Ano ba yun? Sabihin mo na. Puro ka, Tenyong. Ano ba nangyari? Tatay mo kinuha ng mga Guardia Civil sa pag-aakalang siya ay rebelde. Itay, anong ginawa nila sa'yo, Tay? Anong ginawa sila mga Guardia Civil, Itay? Ng mga praile, ba't ginaganito nila tayo? Kapitana Putin, ano kayang mangyayari kay Kapitan Inko? Ipinapangako ko, babalikan ko sila, ipaghihiganti kita, Itay. Ako, patawarin niyo ako, pero babalik ako. Ipaghihiganti kita sa lahat ng kapihang pinaranas nila sa atin. Ang mga Guardia Civil, ang mga Kastila, lahat sila mananagot sila sa atin. Julia, mahal ko, maraming salamat at nauunawaan mo ko at sumali ko sa mga rebelding ito. Ginawa ko lang ito para sa atin, para sa iyo. Gusto kong maging maayos sa maging kinabukasan ng ating bayan. Humanda kayong lahat. Alam mo ba, anak, masaya ako kasi si Miguel, naku, gusto ko siya para sa'yo. Gusto ko makasal kayo sa lalong madaling panahon. Humanda ka na. Si Miguel po, inay, yung anak po ni Mang Tadeo. Si Mang Tadeo na parang may gusto sa inyo. Pero inay, si Tenyong po naman ang puso ko. Pero wala kang magagawa, anak. Ay, nakatadhana na yan. Mas maganda ang buhay mo kay Miguel kaysa yan kay Tenyong na yan, no? Maghanda ka na. Ay, wala lang pang merienda sa bahay yun, kaya pupunta eh. Papa, siya nga pala yung nanay ni Julia. Si Aling Juana. Magandang araw. Ako nga pala si Don Tadeo. Anak ko si Miguel. Julia, kinagagalang ko kayo makilala ng iyong magandang ina. Ay nako Miguel, itong tatay mo talaga. Nagsasabi ng totoo. Halika na, kumain na muna tayo. Parang pag-usapan natin ang kasal nitong dalawa. Hala, kilig na kilig yung nanay ko. Magandang araw po, Among Padre Teban. Magandang araw po. Juana, napakaganda ng iyong anak na si Julia. At ikaw naman, Tadeo. Mukhang magaling pumili ng mapapangasawa. Itong iyong anak na si Miguel. Nais ko lang ipaalala sa inyong lahat, lalo na kayong mga kabataan, Naiyo kung matulad kayo sa mga Indio na yan, na nakapag-aral lamang ay nakaskala mo kung sino na. Hindi na marunong magsimba. Ang dapat dyan ay patayin sa palo yung mga yan at parusahan ng Panginoon sa langit. Ito nga pala yung liham sa'yo ni Julia. Mukhang ikakasal na siya. Kaya sana may magawa ka para sa kanya. Maraming salamat nga pala dito sa liham na to. Pakisabi sa kanya kaya hindi natuloy ang pagsagot ko ng mga liham dahil nagkataon na sunod-sunod ang pagsugod namin laban sa mga Kastilang ito at sa mga pang-abuso mga Guardia Civil. Kaya hayaan mo, darating ako sa mismong kasal niya. Ililigtas ko siya, pangako yan. Tenyong, nasaan ka na ba, Tenyong? Akala ko ba darating ka sa araw ng aking kasal para iligtas ako? Hindi ko mahal si Miguel. Ngayong tayo'y nasa harap na ng dambana, simulan na natin ang inaabangang kasal ni Julia at Miguel. Julia, let's get it on. Kasalan na. Asa ka pa, no? Itigil ang kasal! Julia, mahal na padre, patawarin niyo po ako. Julia, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala sa mundo kung hindi kita pakakasalan.
Julia, mahal na kita. Julia ko. Tenyong, dumating ka. Anong nangyari sa'yo? Julia, sumabog yung pimples ko. Natural. Sugatan ako. Nakipaglaban ako. Alang-alang sa pag-ibig ko sa'yo. Sa ating mga kababayan. Mahal na Padre, parang awa niyo na po. Gayong nalalapit na rin ang pagkawala ko sa mundong ito. Hinihiling ko po sa inyo. Gayon din sa iyo, Miguel, na ako'y mapakasal kay Julia bago man lang ko pumanaw. At natitiyak ko naman sa aking pagpanaw ay mapapasayo na siya. Mahal na Padre, nagmamakaawa po ako. Pwede po ba yun, mahal na Padre? Payagan niyo na po ang kahilingan ng isang mamamatay. Parang awa niyo na po. Kung yan ang kahilingan ng isang yayaon ay ating pagbibigyan, kayo ay aking ikakasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayo ay pinagbuklod na sa ngalan ng ating Panginoon. Julia at Tenyong, kayo ay ganap ng mag-asawa. Oh yes! Tagumpay ang plano ko, Julia, para iligtas ka. Oh, naniwala ka ba? Yes! Siyempre, masayang-masaya ako. Akala ko hindi ka darating. Maraming salamat, Tenyong. Tumupad ka sa tanga ko. Ang saya ko. Paano nangyari yun? Mamamatay na yan dapat eh. Dapat ako yung may susunod na kakasal. Nakiusap ka lang. Susubo kita sa nanay ko, sa tatay ko. Wala akong sugat. Wala tayong sugat sa mga puso natin. La 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 la. Huwag mong kakalimutan na ang walang sugat ay isinulat ni Severino Reyes o tinaalyas o meron siyang sagisag pandot na Lola Basyang o ama ng sarswelang Tagalog. Siya yan. Ngayon, ang sarswela ay pinagsamang tula at awit. O, diba? Napakadaling tandaan. Yan ang paraan ng pagtatangkal niya noon. At bakit naman daw tinawag na pinamagatang walang sugat? Kasi wala talagang sugat si Tenyong. Nagpanggap lang siya at ang pangalawa, walang sugat ang puso nilang magkasintahan dahil sila ang nagkatuluyan. No, sige na, paalam na sa inyo o ikaw magpaalam ka rin. Bye-bye. Dagkaalaman, ang banghay. Alam niyo ba na sa bawat kwento binabasa nyo, may banghay ito lagi. May simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Ano ba to? Yun yung bahagi ng kwento na kapag ikaw ay nagkukwento, merong ganun. Ano bang meron dun? Sa simula, dito natin nakikilala ang tauhan, kung anong ginawa niya. Tandaan, ang tauhan ay hindi lang laging tao. Pwede itong maging hayop o pwede itong bagay. Di ba napapanood natin yun sa mga palabas na pinanonood natin? Ganon din sa mga binabasa. Meron din sa simula ang tagpuan o lugar, saan at kailan nangyari. Ibig sabihin, ang lugar at panahon kung kailan nangyari ay tumutukoy sa lugar o tagpuan. Ang susunod na bahagi naman ay tunggalian.
Sa tugalian natin malalaman kung ano yung magiging problema. Paano malaman ang problema yun? Maaring may maliliit na problemang pumasok sa simula pa lang ng kwento, pero tandaan, ang tunggalian, ito yung bahagi na kung saan ito yung malala, ito yung nakaapekto sa buong kwento. Tandaan, ang tunggalian o problemang ito ay yung nakaapekto sa buong kwento. Huwag yung kalilimutan yon. Susunod, ang kasukdulan. Ayan, dito sa may tuktok ng buntok. Dito, malalaman natin kung nasa tamang pakiramdam ka, kung ikaw ay nabibitin, nasasabik, na gusto mo nang malaman kung anong kasagutan. Parang nanonood ka ng telenovela, pagkatapos biglang puputulin. Yun ang kasukdulan. Ito yung gustong-gusto mo nang malaman ang susunod. Malalaman mo kung tama ka kung ito ay nalaman mo ang tamang problema sa tunggalian. Pagkatapos, tatanungin mo ang sarili mo, ano kaya mangyayari? Ano kaya ang susunod? Isang palatandaan sa matalinong paghanap ng kasukdulan ay nakakabuo ka sa isip mo ng mga tanong kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng problemang naranasan nyo sa tunggalian. Ito yung bahagi na yon, kasukdulan, nakakabitin. Ang susunod naman, ayan na, pababa na tayo sa paglalakbay natin dito sa bundok. Ito ang kakalasan. Sa kakalasan natin malalaman kung ano ang sagot sa mga tanong mo. Ano bang mangyayari sa pangunahing tauhan? Yun yung tanong sa kasukdulan. Dito, malalaman mo yung sagot. Ano mangyayari dun sa lugar? Dito sa kakalasan mo malalaman ang sagot. Ganon yun. Sa kasukdulan ang mga tanong sa isip mo. Sa kakalasan masasagot ang mga katanungan na yun. O dumako tayo sa wakas. Sa wakas, ito tinatawag din nilang kinahantungan, huling bahagi. Dito natin malalaman kung ano ba ang aral ng isang kwento. Tandaan, ang aral ay maaaring ito yung hindi mo gustong gayahin at ito yung gusto mong gayahin o gusto mong tularan. Yun ang aral. At tandaan, hindi lahat ng kwento ay may wakas. Ha? Ganon? Oo, natatapos yung kwento pero parang nabibitin kayo. Ganon, di ba? Ang tawag doon ay pinapahintulutan kayo ng mga manunulat na kayo ang gumawa ng sariling wakas. Sa wikang Ingles, tinatawag tong open-ended story. Yan, naway marami kayo natutunan sa araw na to. Ang sarswela na buo na sa tulong ng isang banghay. Ano ba ang banghay at mga bahagi nito? Dumako tayo sa pansuri. Panitikan ay suriin sa tulong ng mga gabay-aralin. Akdang walang sugat, sa bawat dagdag kaalaman ay ilapat. Una, banghay. Ito ay sunod-sunod na pangyayari sa akda na may mga bahaging una, simula, tauhan at tagpuan. Ikalawa, tunggalian, suliranin. Ikatlo, kasukdulan, nakakabiting bahagi o tanong kaugnay ng suliranin. Ikaapat, kakalasan, sagot sa tanong. Ikalima, wakas, kinahinatan at aral. Ikalawa, paksa. Pinag-uusapang mahalaga sa akda. Halimbawa, mahalagang malaman ang kasaysayan para sa ating kinabukasan. Ikatlo, ito ang gustong iparating, iparamdam o ipaisip ng may-ari sa kanyang mga mambabasa. Halimbawang karaniwang layunin, makaaliw, makapagturo o magbigay kaalaman, manghikayat, manuligsa o magbigay ng opinyon. Ikaapat, idea. Pinakamahalagang mensahe. Tanungin ang sarili para malaman ang idea. Ano ba ang gustong iparating ng may-ari sa akin? Naging abala ka man sa paglalagay ng kasagutan, ay uuwi ka naman ng may pasalubong na bagong kaalaman. Kaya't muling ibahagi ang karunungan sa tulong ng sali-ugnay. Salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng kaalaman. Una, sarswela. Ikalawa, awit. Ikatlo, dula. Ikaapat, tula. Ikalima, tuluyan. Iba man ang paraan mo ng pag-uugnay ng mga salita, nagawa mo pa rin ito ng tama. Huling hirit na, talas isip. Pulutin ng mga tamang pahayag mula sa buong aralin. Una,
Ang sarswela ay inaawit lang. Ikalawa, Severino Reyes, ama ng dulaang Tagalog. Ikatlo, kasugdulan ang bahaging suliranin. Ikaapat, Fraile ay paring Kastila. Ikalima, gumamit ng simbolismo sa akda. Masaya akong sabay-sabay tayong masayang tumuklas ng karunungan. Hanggang sa muli!